kami dito kayo sa Sigit. Matanong po muna namin kayo, ano yung reaction nyo sa pagkakalitan na po nito ng pinakamulalit? Actually, para sa akin, nakakalungkot na. Nakakalungkot. Yung nangyari na ito pala sa Senado na pag nagsabi ka ng totoo, nakakalungkot. Na you have a chance na ma-cited in contempt at madidetain ka. Na nagsasabi ka lang naman ng katotohanan. Yun na po. Okay po, ano po yung pinaka-main reason po bakit po kayo na? As a chairman po ng OFW Assistance Advocates, napakarami ko pong mga chat box ng mga OFW natin para tulungan sila about sa mga balikbayan boxes system na malala na po. Yung isang hawak ko nga, nasa 2 taon na mahigit yung kanilang mga bagahe. So it means mga bulok na po yung mga bagahe nila. So itong mga kababayan din natin mga OFW na mga nagpadala rin ng mga bagahe, lumalapit sila sa TV5 at ang naibibigay sa kanila is referral lang. So ito lang yung nakakalungkot din na pag nabigyan ka ng referral at dinala mo sa Bureau of Customs, it means nagiging wala lang, tatanggapin lang nila pagkatapos wala na. Sila nga, kumpleto pa kayo, di ba? Meron kayong bill of lading, container number at saka master list. So ganon. So bilang chairman ng OFW na mga nilapitan ng napakaraming mga OFW dito sa buong Middle East, so agad tayo umaksyon. So last year pa lang, nakipag-usap na tayo rito, nagpasa na tayo ng mga papel dito para mabigyan ng aksyon. So nung February, na last na message, last na sulat ko sa 4 na senador, request for investigation yon. So ngayon, ang naglabas ng isang senador lang po ang naglabas ng resolution. Tanging si Senador Lito Lapid. Resolution number 950. Ayan po, nilabas po yon noong March 5. Ngayon, ang tinatanong namin, kaya pabalik-balik kami rito ngayon sa Senado, kung kailan sisimulan yung investigasyon. Kasi mayroon na ngang resolusyon, wala namang investigasyon. So, nung tumawag tayo kay Senator Lito Lapid, ang sinasabi sa akin is naipasa na sa committee ni Senator Tolpo. Ngayon, nung 13, na bumalik po ako dito, tumawag ulit tayo sa tanggapan ng legislative ni Senator Tolpo. Ang sabi, nasa committee na daw ni Wayne Gatchalian. So nakakalungkot. Bakit pagka ibang issue, ang bilis nyo pong umaksyon, ang bilis nyo po maglabas ng resolution, ang bilis nyo po mag-imbestiga at automatic talaga mayroon na agad na hearing. Bakit sa aming mga OFW na tinatawag ninyo ng mga bagong bayani, bakit walang action until now? March 5 na po nilabas yung resolution, April, May. 2 buwan na po, magta-3 buwan na. So tanungin natin yung mga OFW, ano yung naibigay sa'yo? Wala, yung galing lang kay Sir Rapid na referral. 3 na kami, kasi pabalik-balik na kami. Okay. Bumalik kami, sinabihan ako nung May 30. Ilabas mo nga yung referral mo. Sabi niya na, hintayin po natin ma'am kasi nung 9 pa naman kayo pumunta, 13 pa lang ngayon. Pero nung pumunta po kayo kay tanggapan po doon sa TV5, ano po sinabi po sa inyo? Dadalhin yan sa... Oo, sa custom, pinakita namin to. Kasi Ano may sa, naka-attest nung dinala nyo na po yan sa, doon po sa custom, ano naman po ang sinabi ng custom po sa inyo? Wala daw silang magagawa dito kasi hindi daw sila pwede mag-release ng mga boxes namin unless na makabayad yung consignee dito, which is yung pinaspadala or yung TriStar. Yung TriStar daw po ang dikdikin namin po, kung hindi namin pumunta doon. Kasi sila po yung may obligasyon sa Bureau of Customs. Meron silang 21 na container ba na pending. Hindi nila pwedeng mailabas dahil may babayaran pa sila. Pero nung nagpadala po kayo ng mga bagahe from other country papunta sa Pilipinas, bayad nyo na po lahat yun? Fully paid. Hindi naman yung Pero nung sinabi po sa inyo po ng custom na kung saan, dalhin nyo nga po yan, saan po yan dadalhin? sa sa TriStar. Pumunta po kayo doon? Pumunta kami sa dalawang ng port ang pinuntahan namin. Sa mismong Bureau of Customs at saka sa MICT.
which is custom pa rin. Nung Na pumunta, nandun yung mga container ba nakatambak. ano pinuntahan niyo po yun? Ano naman po yung sinabi po sa inyo? Wala daw yung ano nila, pupunta daw kami sa ano, kasi inasikaso pa daw ng TriStar yung pending nila na mailip nila yung van mismo sa port. Tama nga po, ang pinakadabis nga po talaga dyan ay magkaroon ng investigation sa Senado. Yes. Para po maobliga po sila na mapatawag at pumunta po sa hearing. Ako kasi, kaya may panawagan din ako kay Senator Tolpo. You are a public servant. Please naman, sa issue ng balikbayan boxes, huwag mo naman paasahin yung mga OFW na kakabigay ng mga referral na useless lang. Ikaw po ang committee ng Chairman po siya ng DMW. chairmanship ng OFW. Ikaw ang nasa committee ng OFW. Ang kailangan po namin, action at solusyon. Investigasyon. Bakit? Kayo lang po ang may karapatan magpatawag sa lahat ng mga consolidator, sa lahat ng mga local forwarder dito sa Pilipinas. Karapatan ninyo yan. At lahat po kami, ako, naka-under oath, bawal po kaming magsinungaling para hindi tayo makulong sa ilalim ng Senado. Yun po, ipatawag natin sila. Magkano yung utang? Magsabi sila ng totoo sa mga may-ari ng mga balikbayan boxes. Ang problema, pupunta kami sa warehouse. Wala namang makikipag-usap sa amin ng maayos. Kahit na ano lang sasabihin nila sa amin, galing na ako ng Las Piñas warehouse, galing na ako ng Parañaque warehouse. Anytime na po pwede nila sabihin sa amin, useless po. Sino may-ari ng TriStar? Actually, sa aming mga normal na OFW, hindi namin maalam yun. Dapat tanong sa kasi mo Yes. Hindi naman sila nagsasabi. Actually, makikita naman yun eh. So, pwedeng isumong itong kanin na to eh. Kaya dapat talaga magkaroon ng investigasyon. Yun na lang po ang pag-asa namin, magkaroon ng investigasyon sa Senado. Nandiyan na po yung resolusyon. Bakit wala pa rin aksyon yung mga OFW? Ano hinihintay nyo? Kaming mga OFW mag-ipon-ipon dito sa Senado para mag-rally. Yung ba hinihintay nyo? Sir, excuse me. Nasa ilang OFW po ang inyong pong hawak na kung saan may pare-parehas po na problema like katulad po ninyo. I have 13 chat box. Ang bawat isa, hindi ko lang nabilang, pero ang bawat isang chat box, ang pinakamababa, nasa 20 lang. Kasi sa amin marami kami. 100 sila mahigit. Pinas padala. 100 100 mahigit. Tao. 100 na tao po. 100 na tao. Isang chat box yun. Dami naman. Ang gold wings ko, 142. Ito mga resibo, Dami isa-isang naman tao. 100 ka tao. So dapat nga talaga magkaroon ng Ito, isa-isang tao ang may-ari nito eh. Tapos yung isang tao, apat ang balikbayan box. Yes. Dami nga. Dami So nga. I have 13 chat box. Dami. Ganun Dami po po, karami. dami, hindi lang po. Muli sir, last. Ano yung panawagan mo kayo kasi ano Yes. kasi siya yung Nananawagan ako kay Senator Rapi Tulfo at sa ating mahal na Senate President Miguel Zubiri. Mayroon na pong resolusyon. Ano pa po hinihintay nyo? Simulan nyo na po yung investigasyon para lumabas yung katotohanan at managot yung mga dapat managot, ipakulong yung mga dapat ipakulong at magbayad yung mga dapat na magbayad. Kasi mayroon tayong info na nakarating sa akin na yung isang taong consolidator, tinawagan ng isang OFW, inamin niya na ang mga bagahe is na ibinta na po sa company ng kanilang tao. Kaya yun lang po yung panawagan ko. Sana po magkaroon ng hearing. Sinasabi nga ng isang vlogger na nakadistino sa Middle East na inaano daw namin yung, inaano ko daw yung as a politika. Hindi ba politika to? Sino ba itong mga nilalapitan natin? Di ba mga politiko? O ano tawag doon? Sa politics din. Is politika pa rin. Bakit ayaw nilang simulan yung investigasyon? Dahil baka aliado sila ng administrasyon? Kung ako lang ang nakaupo dyan sa Senado, matagal nang tapos, marami nang nakulong. Marami nang nagbayad, marami nang nakulong. Salamat po sa inyo. Thank you po.